Ayan. So ito, ang Senado mga kababayan, nagsalita na po at may payo po sa atin ang itong si JPE, di ba? Si Juan Ponce Enrile. Ang Senado daw ay hindi puppet or ay hindi stage ng puppet. We need guardians, not a comedian. So wala tayong tinutukoy dito ha. Ayoko magpangalan kung sino yan. Pero mga kababayan, bago yan, syempre bago tayo bumoto, meron po tayong paalala. Ito talaga, sa mga kapatid natin na INC, palagay ko mga kababayan, dito po kayo talaga kikilabutan. Diba? Kikilabutan talaga kayo dito. Teka guys ha. GP puro ka teka guys. Sa pananaw ko po, hindi dapat mag-endorso. Unang-una, ayon sa konstitusyon, dapat tayong bumoto according to our conscience. Hindi sa konsyensya ng religious leader. At hindi mawawala ang corruption sa gobyerno habang may politics ng utang na loob sa bansang ito. Dahil sa kai-endorso, kinakapital ng religious leader yung kanilang grupo para makakuha ng pabor sa gobyerno na siyang pinanggagalingan ng graft and corruption. Alright. Ang ganda na ito. Render unto Caesar the things that are Caesar and unto God the things that are God's. Ang ginagawa ng simbahan, you render unto God the things that are God's. And I will tell you, yung simbahan, I will tell you to render unto Caesar the things that are Caesar's. Ang ginagawa ng simbahan, masyado ng pagdidikta, paninikil sa karapatan ng tao. Dahil, halimbawa ako na, pwede na ako. Pwede kong sabihin, si Governor Pagdanganan, boboto ko eh. Guys, wait lang ha. Sa pananaw ko po, hindi dapat mag-endorso. Unang-una, ayon sa konstitusyon, dapat tayong bumoto according to our conscience. Hindi sa konsyensya ng religious leader. At hindi mawawala ang corruption sa gobyerno habang may politics ng utang na loob sa bansang ito. Dahil sa kai-endorso, kinakapital ng religious leader yung kanilang grupo para makakuha ng pabor sa gobyerno na siyang pinanggagalingan ng graft and corruption. Alright. Render unto Caesar the things that are Caesar and unto God the things that are God's. Ang ginagawa ng simbahan, you render unto God the things that... Totoo naman sinabi yan. May nagtatanong dito. Ano ba yan? Kalokohan. Mga kababayan, totoo yan. Sinabi yan ng Panginoon. Ibigay kay Caesar ang para kay Caesar. Ibigay ang dapat sa Panginoon, mga kababayan. 'Di ba? Yan yung sinasabi rito eh. At dapat talaga naman hindi nakikialam po yung mga religious leader sa bagay na yan. Dahil nagiging ugat yan ng korupsyon. Are God's. And I will tell you, yung simbahan, I will tell you to render unto Caesar the things that are Caesar's. Ginagawa ng simbahan, masyado ng pagdidikta, paninikil sa karapatan ng tao. Dahil, halimbawa ako na, pwede na ako. Pwede kong sabihin, si Governor Pagdanganan, boboto ko eh. Natitiyak na kanya ngayong gabi, boboto ko siya. Pero, hindi ko siya i-endorse sa miyembro namin. Kasi, pag siya naging kurap, bandang huli, nilalagyan mo pa ng cargo de conscience yung miyembro mo. Correct. At kung halimbawa, hindi ka sinunod ng miyembro mo, nilalagyan mo rin siya ng cargo de conscience. Dahil siya, hindi masunuring ng simbahan. Hindi sumusunod sa leader. Kaya dalawang kasalanan ang ginagawa mo sa miyembro mo. At dinidisregard mo totally yung sinabi ni Jesus Christ na dapat i-respect, render unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are God's. Okay, Father Anton, okay. Sabi mo kanina, ang hirap kasi dito, pag pinagsama mo yung relihiyon sa politika, parang ginagamit yung relihiyon as a political capital. Will you kindly explain that? Ano yun? Political capital. Kasi ang relihiyon sana gamitin sa mga bagay na pampanginoon, hindi sa mga bagay na temporal. Kagaya niyang eleksyon at pag-i-endorso ng kandidato. Unang-una, yung sinasabi ni Father Anton na kailangan daw yung panig niyang tinitindig ay ganun ang gawin. It's a failure. 500 taon na ang Catholic Church sa Pilipinas. Hindi na-solve ang graft and corruption sa Pilipinas.
Dahil nga dyan sa kai-endorso ng kandidato at kapapakialam ng mga religious leader. At alam niyo ang ginagawa nangyayari? Eto, ang nangyayari, kahihiyan pa lang inyong Diyos. Di ba kahihiyan ng grupo ni Almeida na nagpatong pa ng kamay na gano'n at ano, hindi na nanalo? Magaling pa si Soriano, no? Obet, how do you react to that? Kahihiyan ng ating Gary, Diyos, huwag na natin idamay here. ang Diyos natin sa bagay ng politika. Politika. Dahil, halimbawa, sinabi ni Kamanalo, ang iruboto natin ito, sugo ako ng Diyos, tama dapat ang sinabi ko, natalo yung kandidato niya. Di tama. mali ang Diyos mo. Obet, how do you react to that? Para po mailagay sa kamay at desisyon ng tao, hindi kailangan mag-endorso ang sino man religious leader. Tama. Kailangan magbigay sila ng guideline, yung galing sa banal na kasulatan na mapanggagalingan ng magandang gobyerno. Kung sino ang maaaring makapamahala ng maganda. Yun ang dapat nila ibigay, yung mga katangian. Pero Winterhorn. mag-endorso ng personal na tao, inaalisan mo na. Ayun, mga kababayan, meron pang isa dyan. Meron pang isa na kung saan po ay, ito, talagang nanggaling na rin, isa ito sa mga, isa ito sa masasabi po natin na talagang member dati ng Iglesia ni Cristo na nagsalita, mga kababayan, na nagpapatunay, alam nyo, medyo hinangaan ko talaga to eh. Kasi bakit? Bakit kanyo? Totoo yung sinasabi nito. Oh. Noong 2016, Ay, hold on. Mali ata ako na napulot. Ang kulit ng mga nagko-comment. Bakit dito kayo Wag po kayo mag-comment sa Facebook ko. Wag po kayo, dun sa aking personal profile. Wag po. Doon po. doon po kayo sa sa page o kaya doon sa channel. Current ang black voting, yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians at para sa kanilang mga vested interest. Root of corruption that has plagued the country for many years. Nako po. Because of the black voting of the church, it opened the door for unscrupulous people to exploit the unity of the unsuspecting church members. Parang these are all vested interests of the church in exchange for political endorsement. Meron din kapalit na political favors. More and more members of the Church of Christ are now opening their eyes and actually realizing this is no longer the same church as it used to be. It is no longer about God. It is now about vested interest, political influence, and greed and power and money. And I know that there are also politicians who are already fed up with this patronage system with the church and the government. It actually diminishes the ability of the country to have good governance. I know that there are some people who wants change, who wants to expose the truth so that it will not be abused. This root of corruption that has plagued the country for many years. Mga kababayan, yan ang panawagan ng dati pong ministro ng Iglesia ni Cristo na ay tumiwalag, umalis sa kapatiran sapagkat nakikita nila na ang simbahan daw, mga kababayan, yung black voting ay nagagamit sa interes ng mga nasa taas. 'Di ba? Inaalisan mo ng karapatan pumili ang mga tao. Kasi nga naman, bakit ko kinakampihan to mga to? Bakit ako sumasang-ayon? Sila mismo may sarili silang doktrina. 'Di ba? Bawal ang makialam sa politika. Bawal ang pumasok sa politika. Bakit bigla-bigla, mga kababayan? 'Di ba si Marcoleta 18 years sa politika, wala pa ring ginagawa. Bakit niyo pinayagan? So dapat doon pa lang, mga kababayan, kung yung inyong pagpapasya ay talagang strong, yung inyong doktrina ay talagang pinaninindigan nyo, dapat equal lahat. Dapat wala pong
kahit sino man ang pwedeng makialam sa politika at walang pwedeng sino man ang maglabas ng kanilang, sabihin natin mga kababayan, ay papasok na maglilingkod pa 18 years sa politika. 'Di ba? Ito naman, pakinggan natin yung ang sinabi po nitong si JPE mga kababayan ay ito naman. Sabi ni JPE, we must not allow the Senate to become a stage for puppets of China's interest. The country needs guardian, not a comedian, and definitely not a traitor. Ayan, ang sinabi ni JPE mga kababayan, mga ka-GPnatics. Na kung tatuusin, may pinapatamaan po to ha. Sa mga boboto dyan, mga kababayan, mag-isip tayong mabuti. Dapat ang iboto po natin yung mga taong karapat-dapat. Ang iboto po natin yung makakatulong sa bansa natin. Hindi yung ito po ay pinagagalaw ng pera. 'Di ba? Hindi po yung mga nagpapatawa lang. Hindi natin kailangan ng puppet. Hindi natin kailangan ng comedian sa Senado. Ang kailangan po natin, guardian. Diba? They can craft a law. They can amend a law. Hindi pwedeng yung patay tayo, muntik na ako. Diba? Bawal kasi. Baka mga kababayan matris tayo, mayari tayo eh. Pero, syempre, dapat yung iboboto natin, hindi pro-China. Dapat yung interes ng bayan natin, ng bansa natin. Kayang ipaglaban, hindi yung mga tao na kayang ipaglaban sa salita. Hindi kami pro-China, anti-China kami, pero wala kang naririnig sa kanila na sila ay lumalaban against China. 'Di ba? And definitely not a traitor, mga kababayan. Hindi yung kagaya nung ibinibenta tayo. 'Di ba? Hindi natin alam, meron na palang agreement. Tapos, hindi natin alam, nandito na pala lahat. Yung source ng mga kamunduhan sa mundo, yung Pogo. 'Di ba? Pinapasok na yung China dito kahit ng kanilang mga birth certificate. 'Di ba? Kahit ang kanilang mga birth certificate ay mga birth certificate ng mga Pilipino, ng mga peke rin. Doon pa mismo sa Davao nang galing, Davao de Oro. Sa lahat ng mga boboto, isipin niyo po ang payo, mga kababayan, ng mga nagsalita kanina. 'Di ba? Si Leita Soriano, si JPE, yung ministro ng Iglesia ni Cristo na nagsasabi, maliwanag na maliwanag. Talagang mararamdaman mo. Sadyang mag-isip po tayo. Sundin natin yung puso natin para sa mga kabataan, para sa future generation ng pamilya natin. Huwag yung para sa panandaliang lamang, mga kababayan, dahil may pera. 'Di ba? Sabi naman ng iba, pwede mo nyo naman kunin ng pera pero sundin ang konsensya. Yan po ang nakalagay sa Constitution natin. Alright? So magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Hanggang dito na lamang po at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live natin at uploads. Thank you at maraming salamat po sa ating lahat. Okay? Sana po manalo yung mga kandidato na